Magandang araw mga bata, ako nga pala si Sir Chris. Ako ang makakasama nyo ngayon sa pagtarakay sa ating bagong aralin. Ito ang pulso ng musika. Tayo ngayon ay nasa unang linggo ng unang markahan para sa asignaturang musika. Tara, samahan nyo akong tuklasin ang pulso ng musika. Handa na ba ang lahat? Teacher ako, gulang mo rin ako. Teacher ako, nagmamahal sa inyo mga estudyante ko. Teacher ako, hindi susuko. Teacher ako, nagmumultitask ito. Teacher ako, gusto ko lang naman na ikaw ay matuto. Para sa ating aralin, Music 3, MELC relates images with sound and silence using quarter note, beam 8 note, half note, quarter rest, and half rest within a rhythmic pattern. Ano ang mga pamamaraan upang madama mo ang pulso ng iyong puso? Subukang damhin ang iyong pulso sa pamamagitan ng paghawak sa leeg o sa kaliwang bahagi ng iyong dibdib. Mga bata, nagbabago ba ang bilis at bagal ng iyong pulso? Tama! Ano kaya ang mangyayari kung pabago-bago ang bilis o bagal ng iyong pulso? Magaling! Ang tawag natin dito sa musika ay beat. Ang beat sa musika ay ang pulso na nadarama natin. Ang tawag sa beat na hindi nagbabago-bago ng bilis at bagal ay steady beat. Ngayon mga bata, tingnan ang mga larawan. Tama! Ang nasa unang larawan ay isang orasan. Ano naman ang nasa ikalawang larawan? Tama! Pulso ng puso. Ano nga uli ang nakikita mo sa larawan A? Very good. Orasan. Ano ang nakikita mo sa larawan B? Tama. Puso. Gamit ang relo o orasang katulad ng nasa larawan, pakiramdaman ang pulso o tunog ng bawat galaw ng kamay pang segundo. Pang-apat, humawak sa kaliwang bahagi ng dibdib o pulso ng iyong kamay. Pakiramdaman ang pulso o tibok ng iyong puso. Sige nga. Magaling! Ang mga naririnig ninyo ay tinatawag na beat. Kung mapapansin nyo, ang tunog ng orasan at inyong pulso ay hindi nagbabago-bago. Ang bilis at bagal nito. Ang tawag natin dito ay steady beat. Mahilig ka ba sa musika? Ano ang alam mo tungkol dito? Tuklasin mo nga. Mga kaalaman tungkol sa ritmo at mga simbolong ginagamit sa pulso ng tunog? Basahin natin ang usapan ng magkaibigan. Aliyah, ang simbolo pala ng quarter note
ay nagpapahiwatig ng pulso ng tunog. Maaari itong iparamdam o maramdaman sa pamamagitan ng iba't ibang kilos tulad ng pagpalakpak, pagtapik, pagpadyak at marami pa. Oo naman, Evelyn. Ang musika ay binubuo ng iba't ibang elemento. Isa sa mga elementong ito ay ang rhythm o ritmo. Ang ritmo ay tumutukoy sa haba o tagal ng tunog o pahinga na may sinusunod na sukat o kumpas. Ang simbolo ng quarter rest ay nagpapakita naman ng pahinga o katahimikan. Magaling! Tandaan natin mga bata, ang simbolong inyong nakikita ay tinatawag na quarter note o pulso ng tunog. Ito naman ay quarter rest, nagpapakita ng pahinga o katahimikan. Magsanay tayo mga bata. Kumuha ng isang analog na orasan. Sabayan mo ng pagtapik sa hita ang paggalaw ng kamay na pang-segundo sa loob ng 1 minuto at i-video ang sarili at ipasa ito sa iyong guro. Okay, kaya ba natin gawin ito? Mahusay! Sa ikalawang pagsasanay, damhin ang pulso ng puso sa pamamagitan ng paglalagay ng kamay sa leeg, dibdib, o sa pulsuhan. Sabayan ng pagpadyak ang pulso na nararamdaman sa loob ng 1 minuto. Subukan nga natin. Magaling! Sa mga pamamaraang ito ay nararamdaman natin ang pulso o beat at naisasagawa din natin ang steady beat. Gawaing pagkututo 2. Lagyan ng check sa ilalim ang simbolong nagpapahayag ng pulso at lagyan naman ng X ang simbolong nagpapahayag ng katahimikan o pahinga. Gawaing pagkatuto 2. Colors at School. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang tono ng Colors at School. Pakinggan natin mga bata. Nakikita nyo ba ang notang may bilog? Magaling! Ang nakikita nyong quarter note ay ang pulso at ito ang lalagyan ng check. Ano naman ang may bilog sa ibaba? Magaling! Ang nakikita nyo namang quarter rest ay ang pahinga at ito ay ang lalagyan ng X.
Ang unang check ay para sa inyo. Sige nga, gawin natin. Ayan. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Magaling! Pareho ba tayo ng mga sagot, mga bata? Wow! Very good! Gawaing pagkatuto 3. Kumilos ayon sa rhythmic pattern na nakalagay sa ibaba. Pumalakpak o pumadya kapag nakita ang simbolong ito. Quarter note. At katahimikan o walang pagsasagawa o pagkilos kung makikita ang simbolong ito. Quarter rest. Subukan nga natin, mga bata. Palakpak. 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 Palakpak ulit. Magaling. Hinto. Palakpak. Hinto. Palakpak. Hinto. Palakpak, palakpak, palakpak. Pahinga. Palakpak, pahinga, palakpak, at pahinga. Magaling, mga bata. Ngayon naman, subukan natin ito sa awiting Ang Alaga Kong Pusa. Halina't samahan niyo ako, pakinggan natin ang awitin. Ayan, kaya nyo na bang subukan, mga bata? Ang gagawin naman natin ngayon, lalagyan natin ng palakpak ang mga quarter note at lalagyan naman natin ng pahinga ang mga quarter rest. Handa na ba kayo? Sige nga, subukan natin. Magaling! Ituloy pa nga natin, mga bata. Ayan. So, magagaling talaga ang mga batang ito. Gawaing pagkatuto 4. Sagutin ang mga sumusunod ayon sa natutuhan mo sa saraling ito. Piliin ang tamang sagot mula sa kahon. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Handa na ba kayo? Ritmo, quarter note, quarter rest, pagpalakpak, orasan. Yan ang ating mga pagpipilian. Number 1. Ito ang simbolo para sa quarter note. Tama! Kung ganito ang inyong sagot, lagyan ng check. Magaling!
Number 2. Ito ang simbolo para sa quarter rest. Tama! Kung ganito ang inyong sagot, lagyan ng check ang number 2. Number 3. Pinakasimpleng pamamaraan upang may padama ang pulso at ritmo. Tama! Pagpalakpak. Kung pareho tayo ng sagot, lagyan ng check ang inyong papel. Magaling! Number 4. Tumutukoy sa haba o tagal ng tunog o pahinga na may sinusunod na sukat o kumpas. Ano kaya ito, mga bata? Ritmo. Kung pareho tayo ng sagot, lagyan ng check. Number 5. Ito ay isang kagamitan na may regular na pulso. Ano sa palagay ninyo ang sagot? Magaling! Orasan. Kung pareho tayo ng kasagutan, lagyan ito ng check. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Lagyan ng check ang kahon na naglalarawan ng inyong pagsasagawa ng sumusunod na kasanayan mula sa mga gawaing natapos. Una, nalalaman ang pagkakaiba ng mga simbolong na pagpahiwatig ng tunog at pahinga. Ilalagay nyo sa higit na mahusay ang check, mahusay, kasiya-siya o kailangang paunlarin. Number 2, na isasagawa ng tama ang ibinigay na rhythmic pattern sa pamamagitan ng pagpalakpak, pagtapik, pagpadyak at iba pa. Piliin lamang sa mga kolum na ito kung saan kayo mahusay. Number 3. Nakasusunod sa mga panutong nakalagay sa bawat gawain. Kayo ba ay higit na mahusay, mahusay, kasiya-siya, o kailangan pang paunlarin? Ito ay nasa inyong mga module. Sagutan ito at ibigay sa inyong mga guro para sa inyong performance task. Gawaing pagkatuto bilang 6. Basahin at unawain ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Handa na ba, mga bata? Magaling! Number 1. Alin sa mga sumusunod na simbolo ang nagpapahiwatig ng pulso, ng tunog? A. Quarter note, B. Quarter rest, C. G clef, D. Bass clef. Magaling! Letter A. Number 2. Alin sa mga sumusunod na simbolo ang nagpapahiwatig ng pahinga o katahimikan? Letter B. Mahusay. Number 3. Alin sa mga sumusunod na mga gawain ang hindi nagpapahiwatig o nagpaparamdam ng pulso ng tunog? A. Pagpalakpak, B. Pagpadyak, C. Pagtapik, D. Pagtitig. Pagtitig. Letter D. Number 4. Alin sa mga sumusunod na bagay ang may regular na pulso ng tunog? A. Ugong ng tricycle, B. Sigawan ng mga bata sa labas, C. Tunog ng analog na orasan, D. Ugong ng jeep. Magaling! Letter C. Tunog ng analog na orasan. Number 5.
Ito ay ang elemento ng musika na tumutukoy sa haba o tagal ng tunog o pahinga na may sinusunod na sukat o kumpas. A. Melodiya, B. Ritmo, C. Harmony, D. Dynamics. Ang tamang sagot ay B. Ritmo. O sino sa inyo ang nakakuha ng 5? Isulat sa inyong mga kwaderno ang score at ibigay sa inyong mga guro. Magagaling na mga bata. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang YouTube channel ni Sir. Okay?